Dito sa video na to, tayo ay gagawa ng stand stack table gamit ang Microsoft Excel. So, ang objective natin, demonstrate creating stand and stack tables. So, dalawang klase ang table na gawin natin, isang stand table, saka stack table. So, ang contents ng video ito, una ay enable muna natin ang data analysis add-in sa Microsoft Excel. Pangalawa, compute tayo ng descriptive statistics. Mahalaga ito para makikita natin kung meron tayong typographical errors. Pangatlo, magko-correlation analysis din tayo. Although optional ito, pero medyo interesting siya kaya ako ginawa to. Pang-apat, dito na tayo maggagawa ng classes sa merchantable height and DBH classes para malaman natin kung saan ang individual values ng merchantable height sa DBH belongs to which class. And finally, gagawa tayo ng stand and stack table using Microsoft Excel. Ngayon, i-activate natin ang data analysis add-in ng Excel. Nandito yun sa data menu ng Microsoft Excel at dapat ay nandito siya kung naka-activate siya. Kaya lang, wala pa, kaya i-activate natin dito sa file menu, add-in, options. Pagdating sa options, merong add-ins dito sa area na to at i-click natin tong Excel add-ins, yung Go. Dito naman, i-check natin yung analysis toolpack. Okay. At makikita natin ngayon dito sa data menu ng Excel ay meron ng data analysis. Pag i-click natin siya, lalabas yung mga menus na pwede natin gawin sa data analysis add-in. So nilagay ko dito sa ating documentation ang steps ng pag-activate ng data analysis add-ins. So una, enable natin ang analysis toolpack in Excel using the following. So buksan natin ang Excel. Sa menu, click na rin ang File, Options. Then merong Add-ins tab. Punta tayo sa baba, merong Go button doon, i-click natin siya. And then i-check natin ang checkbox kung saan nandun ang analysis toolpack. Pag-click natin ng OK, babalik na tayo sa Excel at makikita na natin ang menu doon. So ito yung options, file options, nandun ang add-ins at nandun yung Go na i-click natin. Dito sa akin ay naka-check na yung analysis toolpack, kaya i-click na lang ang OK at babalik na tayo sa Excel. Bago tayo gumawa ng stand stack table, tingnan muna natin kung wala ba tayong typo errors sa ating ginawa. So the easiest way to do it is to compute the descriptive statistics ng bawat variables of interest natin. So dito, in-highlight ko yung variables na titingnan natin, yung DBH, merchantable height, and volume. Click ko ngayon yung data analysis toolpack at lalabas dito yung menu na gusto natin. Click natin yung descriptive statistics and press OK. So yung range, lagay natin yung range sa kailangan natin. Click natin, unahin natin muna yung DBH. Click natin dito, press Shift, and then Control down arrow. So na-select na yung buong column ng DBH. Hindi kasama yung kanyang heading, table heading. So mula lang dito sa 35 hanggang sa dulo. Then dito sa output range, kailangan click natin tong dito sa output range kasi by default nandito siya sa new worksheet. So ibig sabihin yung output niya mag-create siya ng sheet dito. Pero ayaw natin gawin yung gusto natin ay dito lang sa same sheet. Kaya punta tayo dito at i-click natin. Gusto ko ay dito siya ilagay
Isang cell lang ang click ko. On my example dito sa column P, row 5. So, press ko yon and okay. Please choose at least one statistical option. So, wala pala akong piniling statistical option. Saan? Gusto ko yung summary statistics. Kailangan mag-click pala yung summary statistics para yun ang gagawin niya. Kung gusto nyo i-click natin lahat ng mga ito, pero for now, hindi natin kailangan. Tama na muna na yung summary statistics lang ang i-click natin and then press OK. Luwagan natin ng konti yung column 1. Ito ng output niya. Mean, palitan natin ito ng DBH. DBH. So, gina natin ng mean DBH, standard error, median, mode, minimum, and maximum, summary, and count. So, meron palang 64 number of trees na sampling natin. At ang average diameter nila ay 32 cm. Next, compute naman natin yung summary statistics ng merchantable height. Kaya click natin ulit yung data analysis, descriptive statistics, okay. Palitan natin ngayon yung input range niya. Click natin ito. Dito sa MH naman, hanggang sa baba. Press enter, okay. And output range, baguhin din natin. Lagay natin dito. Yan, isang cell lang clinic ko na output range niya, automatic na mag-extend na siya hanggang dyan. Okay. At naka-check pa rin yung summary statistics. Press OK again. Yun. So, titingnan natin. Ang average merchantable height ay 5.3. Pero tingnan natin yung minimum o 0. Wala naman dapat 0 ang merchantable height. So, questionable yan. Dapat ayusin yan. Baka merong error dito. Hanapin natin. Nasaan ba yung may 0 na merchantable height? Hindi ko makita. Ayun. Yun. 0 ang merchantable height. Yung item number na ito. So, Yemanesia or Melina. 0 merchantable height. You should go back to your data and correct it pag may kanyang values kayo. Pag 0 or negative, hindi po pwede yan. But, para sa video na ito, hindi ko siya binago para makita nyo at ma-emphasize. Next, compute natin ang descriptive statistics ng volume. Again, click ko yung data analysis. Descriptive statistics, press OK. Baguhin ko yung input range niya. Click ko yun. Mula dito hanggang sa baba. Press enter. Output range, baguhin ko rin. Itabi ko siya dito. Press enter. And naka-check pa rin summary statistics. Okay. Yan, makikita natin ay tatlo na yung summary statistics natin. Ito ay para sa DBA, merchantable height. At ito naman ay para sa volume. Pero pwede nating pagsama-samahin yan. Oops. Pagsama-samahin ito. So, ang gagawin ko, burahin ko lang itong columns na ito. Yan, burahin ko. Delete. Anong nangyari? Mali yata ang nabura mo. Iba ang nabura. So, itong column na ito, burahin ko, delete. And so, itong dalawang columns na ito. Yan. Tapos, ito lagay ko DBH. MH. And volume.
Ito naman yung stats. Puro equal to shift cells up. Yan. So makikita natin na pagtabi-tabi na natin ang descriptive statistics ng DBH, MH, saka volume columns ng input table natin. So pare-pareho silang 64, pero ito ang medyo questionable, yung 0 MH, at dahil wala siyang merchantable light, 0 din ang volume niya. Ito naman ay NA ang mode. Kasi hindi applicable ang mode sa continuous data. Nagkataon lang na marami ang more than 1 ang 21 at more than sa DBH at more than 1 ang 6.74 na MH. Huh? Kaya lang sa volume hindi siya gumana. Ito ngayon yung ating summary statistics. Pwede na nating i-copy ito at lipat tayo sa MS Word. Yan, i-paste natin. Ito na siya. Pero ulitin ko para makita nyo paano ko ginawa dito yon. Control V. Ayan. Burahin ko muna itong dating table. Control V. Tapos lagyan ko siya ng borders. Ang borders to. Yan. So kasama sa submit nyo sa akin yung summary statistics ng inyong final na data ha. Pero dapat corrected na, wala na itong 0 MH saka 0 volume. Next, gumawa tayo ng correlation analysis to determine kung meron bang correlation between MH, DBH, and volume. Sa Microsoft Excel, gagamitin natin ulit yung data analysis at hanapin natin kung nasan yung correlation. Ayun. And click OK. So, click natin input range natin. Ito yung values ng MH, DBH, saka volume hanggang sa ibaba. Press Enter. And output range. Click natin output range. Ayan. Click ko kung saan masasave yung correlation analysis result niya. Dito. Then press OK. Makita na natin dito yung correlation. Pero parang ang pangin na column 1, column 2 ang pangalan nila. So lagyan natin ng isama natin yung column names. Ulitin natin, gawa tayo ng correlation. Analysis using data analysis tool pack. Press OK. Ngayon, isasama na natin sa input range niya yung label niya. Yan. Hanggang sa baba. Okay. Tapos, para mapasama label niya, click natin ito, labels in first row. And press OK. Okay. Yun. So, kita na natin ang correlation values. Siyempre, yung DBH sa DBH, perfectly correlated yan kasi same variable sila. MH, MH, and volume, volume. So, pwede natin i-ignore yung 1 dito. Ang tingnan natin yung DBH and volume. May correlation ba sila? Napakalaki. 0.085. So, ang range ng values ng correlation is from negative 1 to positive 1. So, a positive correlation of 0.8 between DBH and volume ay napakaganda. Napakalaki ng correlation nila. So, pag tumataas yung DBH, tumataas din ang volume. Pero, yung DBH sa MH, may correlation ba? Wala. Close to 0 yung correlation values nila. Kaya, we can say na wala silang correlation. How about yung volume and merchantable height?
Slightly correlated sila at 0.4 T1 or 0.4 T2. Slightly correlated, pero mas malaki ang correlation ng DBH at MH. So, copy natin to, then paste natin sa MS Word. So, ito, meron akong dating nagawa, pero paste ko pa rin ngayon ng panibago. So, yan na yung table. Maganda kung may sabit nyo rin sa akin ang correlation values ng tatlong variables nyo na DBH, merchantable height, and total height. Volume pala. Next ako. Next, compute naman natin ang MH saka DBH classes sa Excel. So, ang titingnan natin, nandito ang formula or equation kung paano makompute ang class or where does its value belong to which class. So, una ay compute natin ang DBH class. Kailangan mag-decide muna tayo kung anong bin width or class width. In our case, gusto kong every 10 centimeters ang difference ng kanilang classes. So, yung una ay 20 cm, pangalawa ay 30 cm, 40 cm, and so on. Yun ang class nila. At lahat ng 15 to 24 cm must belong to 10 cm DBH class. And from 25 to 34 centimeters DBH, dapat they must belong to 10 or 30 cm DBH class. Halimbawa, compute natin ito. Ang isang puno na sinukat natin ay merong DBH na 34. So, saang DBH class siya belong? So, una ay i-fill lang natin yung equation ito. Ang bin width natin ay 10. Lagay natin dito. At int. Yung int ay function na integer. Ibig sabihin, tinatanggal niya ang anumang decimal place sa kanan ng value. So, magiging integer siya. Ngayon, ang DBH ay 34. Yun, lagay natin dito ang DBH. At ang bin width ay 10. Lagay natin dito ang 10. At i-divide natin ng bin width, which is also 10. Ito ngayon yung equation, 10 times integer 3.9. So, ito palang value sa loob ng parenthesis nito, ang result niya ay 3.9. Pag ginamit natin ang function na int sa 3.9, magiging 3 na lang siya. Wala nang decimal. So, 3 times 10 equals 30. Therefore, ang DBH na 30 must belong to DBH class, ang DBH na 34 must belong to DBH class 30. How about yung 35 na DBH? So, kung ang puno na sinukat natin ay 35 centimeters ang DBH, gamitin natin ang same equation na ito. Una, fill up natin yung bin width, which is 10. At yung DBH, 35. Lagyan natin 35 dito. Bin width ulit, 10 divided by 2 divided by bin width. So, ito na siya. Ngayon, ang next ay, ang result niya ay, hindi to 3.9 kundi 40 na to, 4 yan. So, 10 times 4 ay 40. Therefore, yung DBH na 35 must belong to class, DBH class 40. Para makita natin ng maestro, gamitin na natin ng Excel. At ito ang Excel formula to compute or to derive where its DBH belongs to. Lipat tayo sa Excel. So, ang equation niya, kopyahin ko yung muna itong nandito sa MS Word. Ayan. Tama ba?
nangyari? H2, mali. Dapat dito. Sa Excel, compute natin ang kung ang MH class ng DBH35. So, pasok natin ng equals. Then, yung bin width, ang DBH class na gusto natin na width ng class ay 10. Tapos, times integer. Integer, lagay tayo ng dalawang parenthesis. Then, click natin yung DBH na current row ng current row plus bin width divided by 2. And divide natin ulit ng bin width. Yan. So, yan ang equation natin or formula natin ng Excel. So, ang lumabas ay 40. Tama yung computation natin kanina na ang 35 na DBH mas belong to 40 DBH class. Ngayon, pwede natin kopyahin ito. Itong formula na yan, at paste natin dito. Oops, mali. Sinadya ko talaga na mali yan para makita ninyo ang difference ng relative at absolute cell references. Sa Excel, no, by default ay relative lahat ng cell references. Ibig sabihin, pag kinopya mo siya, diba ito, kinopya natin sa next na row, control paste, tingnan natin kung saan nakapoint yung data natin. Yung red, tama, nasa 40 na DBH class, pero yung bin, mali na, doon na siya sa baba naka-point. So, mali na yung value natin. Division by 0 na. Ganun din kapag kopyahin natin siya dito sa copy natin at i-paste natin dito, division by 0 pa rin kasi tama yung red. Dito DBH ang nakatapat siya sa current DBH ng current row. Pero yung bin, width, or class interval ay sa iba na nakaturo. So, gagawin natin, burahin natin muna itong dalawa na zero division. Gawin nating relative sa absolute cell references. So, yung DBH class must be referred to as absolute cell reference, pero yung DBH ay relative. Click natin, makikita nyo na na-highlight yung source ng mga cells na nire-refer ng formula na ito. So, kita natin na N2. Nasa N2, column N, row 2 ang class width. So, lagyan natin to ng dollar. Dollar sign before the N and dollar sign before the 2. So, ganun din dito. Pero pag nandun ng cursor, may shortcut yan. Pag pinindot natin ng F4, automatic na malalagyan ng dollar before the number, column and row. Ganun din dito. Nandun ang cursor ngayon, press ko F4 at meron na siyang dollar. Ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari pag kinopya natin itong formula na to. So, copy natin yun at i-paste natin dito hanggang sa dulo ng ating data. Paste. So, tama na siya. Tingnan natin ngayon to, yung 40 must belong to 40 DBH class, pero yung 21, nasa 20 DBH class siya. Anong nangyari? Anong pinagkaiba niya? So, nung kinopya natin, nag-adjust yung J. J8, ito naman ay J9. Yun. Ito naman ay J10 ang ginagamit niya na DBH value. Pero, tingnan nyo yung DBH class interval ay palaging nandun sa N2.
Tingnan natin maski lumipat tayo ng row. Palaging nasa N2 ang DBH class interval. Kasi may dollar signs before the column and row cell reference. So, dito sa formula na ito, gumamit tayo ng dalawang types ng referencing sa Excel. Yung N2 or DBH class interval ay naka-absolute cell reference siya, pero yung DBH ngayon ay nasa J12 ay relative cell reference. Pag kinopya mo, magbabago siya. Mag-a-adjust siya kung saan katapat na row. So, ganyan ang pag-compute ng DBH class. Gawin naman natin ngayon ang MH class. Again, nakita nyo kanina ang pinagkaiba ng relative sa absolute cell references. So, sa equation ng MH class, yung N1 ay merong dollar, ibig sabihin na sa absolute cell reference siya. Pag kinopya mo, hindi magbabago yung reference niya. Pero yung K5, which is the merchantable height ng bawat puno, ay relative cell reference siya. So, pag kinopya ko itong equation na ito sa Excel, i-paste ko sa next row ay mag-a-adjust. Magiging K6 siya, K7, and so on. Samantalang yung naka-absolute cell reference, hindi nagbago yung cell reference index niya. Palaging nasa N1. N1 palagi yan. Kasi naka-absolute siya. Pero yung in-highlight ko sa red yung K5 kasi naka-relative cell reference siya. Ngayon, yung integer naman ay function siya, kaya kinulayan ko siya ng blue. Punta tayo ngayon sa Excel. Kumputan natin ang MH class. Again, equals bin width, which is 2. Ngayon, pindutin ko na agad yung F4 para may dollar na siya kasi alam ko na absolute cell reference siya. Times yung MH. Yan. Hindi ko pipindutin yung dollar, yung F4 kasi hindi siya absolute cell reference. Kaya lang, dapat palalagay ko muna yung integer na function. So, int, dalawang parenthesis, and then click ko yung MH value ng current row. Plus, yung MH class, pindot ang F4 para magka-dollar, divided by 2. Close parenthesis, then divided by MH class bin width ulit. Press F4 para magka-dollar sign, and close parenthesis. Press enter. Ayun, 6. So, ang class width natin ay every 2 meters. Ang bin width natin sa merchantable height. So, dahil 6.1 siya, it must belong to class MH class 6. Kopyahin ko na ito ngayon. Copy. Paste ko hanggang sa dulo. Yan. Press enter. Ngayon makita natin yung iba-ibang MH class niya. Itong 8.6 naging 8 ang MH class niya. Yung 2.7, bakit 2 siya? O sige, 2. At yung 10.2 na merchantable height, naging 10. Yung 5 na merchantable height, naging 6 ang MH class niya. At yung 4.9 naging 4. So, tapos na tayo mag-compute ng DBH class saka MH class ng bawat observation natin. Finally, gagawin na rin natin ang stand stack table. Gamitin natin ang pivot table function ng Excel. Kanina, ang ginamit natin ay yung analysis toolpack.
Pero ngayon ay pivot table naman. So, ang nag-generate ng pivot table is actually a cross tabulation ng mga values na gusto nating ilagay. So, lipat tayo sa Excel. I-click natin dito. Dapat yung Excel ay yung cursor ay nasa table na gagawan natin ng as source ng ating pivot table. So, punta tayo sa Insert. Click Pivot Table. So, dahil nandito ang cursor natin, in-automatic select na niya na ang table input rates ay lahat ng columns ng ating raw data. Kasama na yung MH class. And then dito, ang default niya ay new worksheet. Yung output na pivot table, ang gusto ko ya sa existing sheet lang. Then, click natin ito para makontrol natin kung saan natin lalagay ang ating output pivot table. Dito siya. Gusto ko dito siya lagay. Enter. And press OK. Kung makikita natin ay wala pang laman ang ating pivot table. Ito siya. Gusto kong ilagay sa rows ay yung DBH class. DBH class. Ito. At sa columns ay merchantable height class. Ang values niya naman yung volume. Yan. So, makikita na natin ang sum total ng volume by DBH class. Mali, pagpalitin ko itong MH class at DBH class. So, gusto ko ang MH class ay nasa rows at ang DBH class ay nasa columns. Again, nandun pa rin yung 0, hindi ko tinanggal. But in your case, dapat tanggalin nyo yan. Wala dapat 0 na volume ang data ninyo. At ang nakalagay dito ay sum of volume. Ibig sabihin, ito ay sum ng itong 0.307 ay sum total ng ang MH class ay 14 at ang DBH class ay 20. Ngayon, kailangan kong i-compute ang balik tayo sa nagawa na natin yung pivot table sa Excel. Kailangan natin i-convert siya into volume per hectare. So, paano natin siya gawing volume per hectare? Una ay copy-paste natin yung pivot table para we can refer to them individually sa bawat cells niya. Kasi sa ngayon hindi natin ma-refer, hindi natin i-multiply ang cell value na ito R31 into another value. Kaya copy ko ito. Copyan ko yung buong pivot table. Copy. At saka ko lilipat dito sa tabi niya. Paste values. Yan. So, titingnan natin ito. Pag i-click natin ito, hindi siya values, kundi output siya ng pivot table command. Pero ito ay hindi na siya output ng pivot table dahil kinopy-paste natin siya as values. Makikita na natin yung individual values ng bawat cell dun sa formula bar. Ngayon, again, dahil error naman yung 0, tanggalin ko muna siya. Tanggalin ko ito. Yan. Up. Yan, nawala na siya. Then, tanggalin ko rin tong total columns o values niya kasi mali na yan. Pero, pwede kong i-recompute. Ayun, nandun ang totals niya. And, recompute ko rin ang totals ng
coulombs. At ang gusto ko, ang decimal places niya, ilan? 2 lang. So, yan ang ating panibagong table. So, ito ay merge natin ito. So, merge, center, wrap. So, ito ay MH class. At ito merge ko rin ay DBH class. Center. Merge ko rin itong grand total. Para maganda ang table natin. Wrap, center. Lagyan ko siya ng borders. At gusto kong gawing bold ito. Bold yung grand total. Bold din ang total. Bold din dito. Parang individual values niya ay hindi naka-bold. So yung blanco, ibig sabihin, wala tayong kahoy na ang DBH class ay 20 at ang MH class ay 10. Wala. So ito ay total volume from our sampling plots. Ngayon, gusto kong compute ang volume per hectare. Halimbawa, ang area ng plot natin ay asan na? 1.23 square meters. So, 1,256.6 square meters at tatlo ang plots niya. So, multiply ko siya sa area ng sampling plot. Ito, yung circular plot kasi na 20 cm ang radius ay ang area ng bawat isang circular plot ay 1,256.6 square meters. At kung tatlo ang plots, i-times 3 natin siya. At since there are 10,000 square meters per hectare, i-divide natin ng 10,000. So the result is, ang total plot area natin ay 0.377 hectares. Yun ang total area ng sampling area natin. So, kailangan natin i-divide yung values by the total area ng plot natin para nagiging unit ay volume per hectare. Balik tayo. So, una, kupahin ko tong table na ito. Control C. At Control V. Paste dito. Ngayon, erase ko ang values nito. At this time, ito ay volume per hectare. Volume per hectare. Ayan. Ito ngayon, bawat cell ngayon dito ay divide ko ng ano yung value. I-click ko yun. Division by 0 siya kasi walang value dito. Lagay ko dito ang 0.377. Enter. Ayun, may value na ito. So, ang cell na ito, ang value niya ay 0.75, which is mali. Dapat dito. Yan. 0.06 divided by
0.377. Enter. 0.16. Ibig sabihin, 0.16 cubic meters per hectare ang 20 dBH class at ang 2 mH class. Ngayon, kopyahin ko na lang ito. Ay, hindi pa pala. Dapat maging relative cell reference yung AJ. Click ko yung equation, formula. Doon sa AJ, pag nandun yung cursor, pindutin ko yung F4. Ayun, absolute cell reference na siya. May dollar na siya before A and before 27. Press enter. Hindi nagbago yung value, pero kapag kinopya ko itong mga ito, dito, yan, nag-adjust na siya. Okay na siya. So, ito na ngayon ang volume per hectare natin. Paano kung 5 hectares naman yung sampling plot natin? Di ba gawin lang natin yung total area ng ating sampling plots. Gawin natin 5 hectares. Yun, nagbago na yung volume per hectare. Kaya lang, Control Z. Kasi 3.377 lang ang total area ng sampling plot natin. So, kailangan yung submit sa akin ito. Ngayon, assuming na meron tayong 11 hectares, ano ang volume ng total management area? Management area, 10 hectares. 11 hectares. So, yung CFM forested area, 11 hectares. So, gusto kong malaman kung ilan ang total volume ng area natin sa CFM. Forested area natin sa CFM. So, copy ko ulit ito. And paste here. Kaya lang, burahin ko yung nasa loob. Kasi, I need to multiply these individual cell values. Ito, 0.16 times 0.16 cubic meters per hectare times 11 hectares. Again, pindutin ko yung F4 para magka-dollar sign siya, maging absolute cell reference and enter. Copy ko yan. Paste sa lahat. Ayan. So, lumalabas na merong 594 cubic meters ng timber sa area natin. Sa CFM, yung 11 hectares. Kasi naging times 11 ng 54, times 11 equals 594 cubic meters. So, the rest ay nag-adjust. So, ito na yung final na output natin. I-paste natin siya sa MS Word. So, una yung pivot table. Ito. Balik tayo sa Excel. Yung original na pivot table natin. Ito. No? Copy ko siya. Ay, huwag na yun. Ito na lang isa ang kopyahin ko. Yung na-copy paste. Ito. Copy paste. Yan. Ito ang na-copy paste. Yan. Kasang pangit ang itsura niya. Luwagan ko ng width para isang column lang siya. Yan. Yan dito. So, i-reformat nyo na lang ito, yung final output table nyo, para maganda ang itsura niya. Sasabihin nyo kasi sa akin ito,
And then, yung table na volume per hectare. Ito, volume per hectare, mahalaga ito kasi ito yung factor na multiply natin if ever. Yan. At yung, so ito ay volume per hectare ito at ito ay total volume ng buong forested area natin sa CFN. Yan. So tapos nating volume table. Next, susunod natin ang ating stand table. So stack table pa lang yung nagawa natin. Ngayon, gagawa naman tayo ng stand table. Yung naunang ginawa natin ay stack table. Stack means how many volume of timber is available. Yung stand table naman ay number of trees ang gusto nating malaman. So parehas din halos ang process ng paggawa ng stand table. Gagamit pa rin tayo ng pivot table. So, yung cursor ko nandito sa input table. Click insert, pivot table. Yun, automatic selected na yung range. Pero yung output ay gusto ko sa existing sheet at gusto kong piliin kung saan siya lalagay. Dito siya sa ibaba ng stack table. Ayan, P42. P42. Ay, nangyari. Ulitin ko. Yan. Okay. So, ito ating blank na stand table. Nilagay ko yung MH class. MH class dito sa rows. At ang DBH class sa column. So, pares sila nitong original. At gusto mong mabilang kung ilan. Kung ilan ito. So, volume pa rin. Kaya lang, yung nakalagay ito, sum of volume. So, pares lang sila ng previous table. Gusto ko yung count. Baguhin natin yung field values niya. Ang default niya kasi ay sum. Gusto ko yung count. Press OK. So, yan na siya. Yun na yung total count of trees. So, sa sampling area na ito ay merong total of 64 trees na kita. So, copy ko ito and paste here as values. Again, tanggalin ko yung first row kasi 0 siya. Error yan. Dalawa pa naman ang may 0 na merchantable height. Nasa 20 sa 30 dBH classes. So, tanggalin ko muna yan. Shift cells up. Okay. So, kung titingnan natin, halos parehas na siya dito sa previous na table. Ang gagawin ko ngayon ay kopyahin ko ito at paste ko dito. Anong nangyari? Ayun. Itong cell na AI 42. Ganun. Ay. Yun. Mali. So, ilipat ko to. Ano nangyari dito? Tama siya. Dito ang mali. Yan. Copy ko siya. Control V.
Control C, Control V. Ayan. Ayokong may decimal places siya kasi number of trees yan. Wala namang decimal number of trees. Ayan. So ito refers to, lumipat pala siya. Kaya pala gano'n. Mas mababa. Taas ko kaya siya. Ayan. Okay. Wala pangit. So, okay na yan. So, ito ang total number of trees dun sa sampling area natin. Kaya lang, compute natin ngayon yung volume per hectare na pala ito. Per hectare na kasi dinivide. Ito yung total number of trees, 64. Tapos yung number per hectare ay 164 na siya. Kasi dinivide natin yung individual values by 0.377. So, 1 divided by 0.3 equals 3. Ang result niya. Next. Ito, ilagay natin ang number of trees per hectare. Ngayon, dito sa total forested area, total area natin, compute natin. Total volume. Ito ay total volume for 11 hectares. Ito naman ay number of trees for the 11 hectare forest area. Yan. Kaya lang hindi pa tama ito. Ito. Copy. Paste. Tapos gusto mo walang decimal places. Yan. So, lumalabas na nung in-expand natin from number of trees per hectare, which is 164. Since there are 11 hectares, so there are 1,809 trees na sampling estimate natin dun sa area. Kung yun lang ang ating sampling area. So ito na yung pinaka-final table natin. Ang pinakamahalaga para sa akin ay itong volume of trees, volume of timber per hectare. At ito namang pangalawa ay number of trees per hectare sa ating area of interest. So, i-copy natin itong dalawang tables na ito sa ating MS Word. So, ito ay stand table. Meron na pala. Balik ako. Stand table pala kailangan. Per hectare. So, ito ay number of trees per hectare. And yung isa ay open ko rin. Number of trees
4B11 hectare CFM forested area. Yan. So, pag nakopya natin dito sa Microsoft Word, i-format nyo lang ng maayos and submit nyo sa akin yung output nyo. That completes our table. Thank you very our video presentation. Thank you very much.